Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, nakita ko na andun yung mas matatag ka na ngayon. Marami kang natutunan sa mga nangyari sa buhay mo. Some of you, meron ditong darating na recognition or success. Mas confidence ka sa mga pangarap mo na ma-achieve mo yun. Ang mensahe ng card mo, nagluluk back ka dun sa mga nangyari sa nakaraan. May mga memories ka dun na hindi mo makalimutan at palagi mo yung naaalala. May mga nangyayari na itinatama mo or ikaw yung itinatama dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. Some of you, may mga desisyon kang kailangan na ayusin, pag-isipan ng mabuti. Meron ka ditong sisimulan na bago na proyekto or opportunity para sa'yo na makakatulong sa mga pangarap mo or magkakaroon ng spark yung relationship at nandun yung may mga gusto ka pa na makuha sa buhay and ma-achieve. May pinaplano ka dito na gusto mong simulan. Pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung magandang paraan para ma-achieve mo kung ano yung pangarap mo or kung paano mo mapapaunlad yung financial mo. May time na naaalala mo pa rin yung mga nangyari sa nakaraan na nawala na. Binabalik-balikan mo yun at nanghihinayang ka. Andun yung pagmamahal nitong tao na to na pinapakita. Some of you, andun yung pagmamahal na pinaparamdam mo dun sa mga taong mahal mo. Pagmamahala ng dalawang tao na nagbibigayan sa isa't isa, pinupunuan ko ano yung pagkukulang. Some of you, ikaw na yung nagbibigay at nagpupuno dun sa mga pagkukulang para sa sarili mo. Ikaw na yung nagbibigay ng pagmamahal na yun na hinahanap mo. Gusto mo munang makapagpahinga, magbigay ng time para sa sarili mo. Some of you, may mga pinagdarasal ka palagi dito na gusto mong makuha or ma-achieve sa buhay na goal. Clarify natin ang The Hermit. Temperance and Five of Pentacles. Kailangan mong habaan yung pasensya mo and kung nararamdaman mong nalulungkot ka, magdasal ka lang palagi. And ibalanse mo kung ano yung dumarating at nangyayari sa buhay mo para hindi ka mapagod. Clarify natin ang Ace of Wands, Nine of Cups, and the Magician. Meron ka ditong darating na gustong-gusto mo. Either merong darating na opportunity na matagal mo nang hinihintay at ito yung talagang matagal mo nang hinihiling. And gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo. Clarify natin ang Five of Cups, Three of Swords, and Ace of Cups. Sobra kang nasaktan and nalungkot dun sa mga nangyari na yun. Pero inisip mo na kailangan mong ibigay yung pagmamahal para sa sarili mo.
and punuan kung ano yung pagkukulang na yun na hinahanap mo. Clarify natin ang Two of Cups. Some of you, meron darating dito na bagong relationship or romance. Seven of Wands and Seven of Cups. Gagawin mo yung lahat. Kahit ilang beses kang masaktan, ilang beses kang madapa, itatayo mo pa rin yung bandera mo. Ibibigay mo kung ano yung makakaya mo. May mga opportunity na dumarating sa buhay mo pero hindi ka pa handa. May mga desisyon na kailangang harapin pero undecided ka pa rin. Clarify natin Judgment. Knight of Wands and Four of Swords. Sobrang busy mo sa trabaho, binibigay mo lahat ng makakaya mo kasi passion mo yun. Masaya ka sa ginagawa mo. Pero iniisip mo rin na bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip, makapagpahinga. Clarify natin Page of Pentacles. King of Cups and King of Pentacles. Andun yung pagmamahal nitong tao na to at pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung paraan para kumita ng pera para mapalago yung business, yung financial. Clarify natin ang King of Cups. Two of Pentacles and Judgment. May mga desisyon ka na purong sulong, hindi ka pa handa na harapin. Pinag-iisipan mo mabuti. Hinahanap mo sa sarili mo kung ano yung sa tingin mo magiging masaya ka doon. Clarify natin ang Four of Swords. King of Pentacles and the Empress. Ngayon naiisip mo na ibigay din yung pagmamahal, yung pag-aalaga sa sarili mo, and pagsumikapan kung ano yung makakaya mo na maging stable yung financial mo, and marami ka pang gustong makuha or ma-achieve sa buhay na gagawin mo lahat ng makakaya mo para maging stable. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies, and lift you to a higher place of peace and compassion. Ang mensahe ng yung gabay na may mga sitwasyon na binibigay ang Diyos na akala mo hindi ka magiging okay at the end, pero unti-unting magiging okay din yan kung ano yung mga pinagdadaanan mo na pagsubok, malalagpasan mo yan. Basta tiwala ka sa kakayahan mo at sa Diyos na every time na meron kang pinagdadaanan, makukuha mo rin at ma-achieve mo rin yung mga goal mo at malalagpasan mo rin yung mga pagsubok na yan. Magdasal ka lang palagi para makamit mo yung mga pangarap mo. Huwag kang hihinto or susuko sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Kasi part yun ng process na kailangan mong matutunan. Para pag nandun ka na sa success, alam mo na i-handle yung mga situation. Basta isipin mo lang palagi kung saan ka magiging masaya at sa tingin mo tama yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang yun. Always be thankful kung ano yung dumarating sa buhay mo, kung ano yung natatanggap mo. Dahil yung mga blessing na yan, either problema man yan o hindi, malaki yung natutulong nun para mag-grow ka at maging responsable kang tao. Alam ng Diyos na lahat ng binigay niya na pagsubok sa'yo, makakaya mo yan na malagpasan at magbigyan ng tamang solusyon. Huwag mo lang basta-basta sukuan kung ano yung mga dumarating sa buhay mo. Maging matapang ka na harapin kahit ano pa yan na ibigay sa'yo na pagsubok. At itong yung reading, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.